Department of Agriculture. Pinigting pa ang hakbang para matugunan ang pamimeste ng army worm sa mga taniman ng sibuyas sa Nueva Ecija at Tarlac, lalo pat nalalapit na ang anihan nito. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Malalaki at maari ng anihin ang mga sibuyas Angelito sa Barangay Pesa Bungabo, Nueva Ecija. Ang problema, Wala pong nagiging buyer. Tinatanong po namin yung malaking buyer, ba't hindi sila kumukuha? Ang sinasabi po nila, yung palengke natin puno ng imported. Kaya po kami ito, anihin ni sibuyas namin, hindi po namin maani, dahil nang alang kumukuha ang buyer sa amin. pero bago pa mapakinabangan, dinapuan na ng peste ang ilang bahagi ng kanyang sakahan. Tinamaan na ng harabas yung mga dahon ng sibuyas na nakatanim dito sa sakahan na to. Ang ipinangangamba ng mga magsasaka, kapag wala pang bumili sa kanilang ani, tiyak na uubusin na nitong mga harabas, pati yung bungang sibuyas. Pagka ganon masisira at wala nang matitira, ibig sabihin, hindi rin sila kikita. Ala na pong mangyayari sa amin, feeling namin, pag anihan, dapat po alang imported dun sa palengke. Kasi yun ang nagiging kalaban. At kawawa po kami magsasaka. Si Jimbo, binunot na agad ang mga tanim niyang puting sibuyas. Isinako at ibinenta ng 20 pesos kada kilo. 20 na nga po ang bunutan dito ngayon. Pumapalo na lang po ng 20. Yung gagawin po namin yan, babagsak presyo na lang namin. Baka ibibigay na lang namin po yung good na yan, mga ano na lang. Mga ano na lang, 19 o ano lang, 18. Balik ano na lang po yun. Yung puhunan po namin, halos ano na. Palugay na po yung ano namin dyan ngayon. Paluging binta na po. Halos pamigay na lang Pamigay na lang po yung sibuyas dito ngayon. Sa Metro Manila, karaniwang ibinabagsak ang ani ng mga taga-barangay Pesa. Pero giitang ilang trader, tumumal ang hakot pa NCR. Every other day na lang po, gano'n. Ang order nila. Tapos ano lang po, 50 bags, gano'n. Dati, 300 bags. Ayaw na pong umorder ng mga sinusuplayan namin sa Divisoria dahil marami nga po nakakalat na imported. Saklolo ang panawagan ng mga magsasaka ng sibuyas na umiiyak ngayon. Wala na. Production cost namin hanggang sa inaani almost 18 pesos Masakit na nga ho, yung presyo mababa, wala pang lumalapit na buyer. Siguro po, makataniman po kami sa sa susunod na planting season, baka magdi-decrease kung baka hindi lang 50% ang ibabawas sa amin. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura, maraming naengganyong magtanim ng sibuyas dahil sa magandang presyo nakaraang taon. Taya ng grupo, nadagdagan ng 35% ang produksyon ng sibuyas na sinabayan ang pagpasok sa palengke ng mga imported na sibuyas mula sa inaprobahang importasyon nakaraang taon. Dapat by February wala nang issuance ng permit para at least yung March harvest hindi matama. We hope na yung sibuyas ma-maintain yung presyo na nasa 35 to 50 para hindi malugi yung magsasaka. Dapat siguro yung kadiwa tulungan na ibenta yung malalaki kung paano natin ikokonik ulit dun sa mga restaurant na kumukuha ng puting sibuyas. Ayon sa Bureau of Plant Industry, wala nang iniisyong permit sa pag-angkat ng sibuyas ngayong 2024. Ipinababalik din ang mga hindi nagamit na clearance. Aminado naman ang Agriculture Department na naging masigla ang produksyon ng sibuyas ngayon. Nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga apektadong magsasaka. The DA can always help na matulungan sila through our Kadiwa system, either mobile o dun sa mga naka-establish na ng mga Kadiwa. I-market patch din natin, yung marketing linkages natin, yung mga existing na mga
namimili na sibuyas. Nasa 20.3 million pesos na halaga ng onion seeds din ang iaabot sa mga magsasaka. 4 na cold storage facilities na nagkakahalaga ng 168 million pesos naman ang ibibigay sa mga onion producing areas na maaring paglagyan ng mga sibuyas at magamit sa panahon na kailangan. Tiniyak naman ng DA na di magkakaroon ng malaking epekto ang pag-atake ng harabas. Sa higit 10,000 ektaryang taniman ng sibuyas, nasa 370 hectares lamang ang napeste sa Bungabon, Talavera, Palayan, Nueva Ecija at Anao at San Manuel, Tarlac. Kalay Zalpordilia para sa bayan. At kaugnay po niyan, sa kapapasok lamang po na balita, ipinag-utos na ng Department of Agriculture ang pansamantalang suspensyon sa pag-aangkat ng sibuyas hanggang sa Mayo at posibleng ma-extend hanggang sa Hulyo para mabigyang prioridad ang mga lokal na supply. Gayunman, ibabalik ito sa oras na magkulang ng supply sa harap ng pag-iral ng El Nino.